kayo na po ang bahala sa akin. Yan ang naging pakiusap ni Vico Sotto matapos nitong buong tapang nasitahin ang mga broadcasters na nag-interview sa mag-asawang Diskaya at ngayon ay lumalabas na kabilang sa flood control corruption ng gobyerno. Narito ang buong detalye. Hindi biro ang naging comment ni Pasig City Mayor Vico Sotto sa Facebook nitong Huwebes, August 21, 2025. Naging viral ulit ang mga lumang interview ni Julius Babaw at Corina Sanchez kay Sara at Curly Diskaya. Ang mag-asawang kontratista na ngayon ay pinaghihinalaang konektado sa mga anomalya sa DPWH flood control projects. Tinuligsa ni Mayor Vico ang diskarte na tila lifestyle feature ang mga naturang interviews, pero malalim ang pinayahap nitong mensahe. Bakit raw handang gumastos ng halos 10 milyon ang isang taong papasok sa politika? Para lang makapanayam. Inireklamo niya na kahit hindi malabong legal ang nangyari, nakakasira raw ito sa kredibilidad at reputasyon ng media. Sa sariling pahayag ni Mayor Vico, sinabi niyang maraming ang tapat sa media ang dismayado o galit sa mga ganitong practices. Dahil unti-unting nitong winawasak ang integridad ng kanilang propesyon. Aniya dapat maging matino at huwag hayaang lokohin ang publiko, lalo pat ang reputasyon ng mga journalist ang nakataya. Narito ang buong statement ni Mayor Vico. With these interviews again going viral, let's look at it from a different angle. Bago tanggapin ng mga kilalang journalist ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba nila naisip na, uy teka, ba't kaya handa to magbigay ng 10 milyon para lang magpa-interview sa akin? I know for a fact that there are many good, honest people in media who are disappointed if not angered at practices like this, which undermine the integrity of their profession. In this case, maybe they didn't do anything technically illegal, but at the very least, it should be considered shameful and violative of the spirit of their code of ethics. Pwede silang magtago sa gray areas. Hindi naman journalism ito, more of lifestyle lang. Kailangan kasi ng sponsor. Pero wag na tayong maglokohan. They rose to national prominence as broadcast journalists or news personalities. Puhunan nila ang kanilang reputasyon at kredibilidad. At sa ganitong kalakaran, ito rin ang reputasyon at kredibilidad na pinahihiram nila sa mga korap kapalit ng pera. Let's remember that corruption is systemic. It permeates into every sector of society, not just government. But we can slowly but surely break this cycle if more and more of us consistently do our part, wherever we are and whatever our position may be, one step at a time. May pahabol pa itong statement at sinabing, hindi naman sa gusto kong gumawa ng bagong kaaway, pero tingin ko, kailangan din mapag-usapan ito. Nagkataon malakas ako nung halalan, pero kung sa iba nila ginawa to, baka wala na. Anyway, kayo na po ang bahala sa akin. Dahil sa mainit na issue patungkol sa flood control projects, nagtrending ang dalawang lumang interview videos ni Julius Babaw at Corina Sanchez. Sa ang Julius Babaw Vlog, Unplug YouTube channel, ang panayam ay inilabas noong September 2024, na may pamagat na exclusive Ate Sara at Kuya Curly, dating mahirap na naging bilyonaryo. Dito'y pinakita nila ang luxury at high-end cars ng pamilya Diskaya. Mahigit sa 40 luxury cars ang nakapark sa kanilang gusali na pag-aari ng St. Gerard Construction. Inamin pa ni Diskaya na marami doon ay mga wala pa dito sa Pilipinas at pinaship pa niya galing sa ibang bansa. Base sa interview nang tanongin ni Julius ang mag-asawa kung kailan nagsimula ang kanilang success, ay sinagot ito ni Sara na noong nag-DPWH sila. Ito ang naging gateway nila para gumanda ang kanilang buhay. Dagdag pa na mag-asawa, kaya raw sila ang nanalo laban sa libu-libong kalaban sa bidding ay dahil daw sila ang pinakamababa ang presyo.
Ngayon na umuuso ang mga anomalya sa DPWH flood control projects, nabibigyan linaw na kung paano umasenso ang mag-asawang Diskaya. Sa video naman ni Corina Sanchez, na-interview niya rin ang mag-asawang Diskaya at umeri ito noong January 2025 sa Net25 na may pamagat, "A victim of bullying, now a politician." Sa naturang interview, ipinakita ang lifestyle story ni Sarah. Mula sa simpleng buhay ng kanyang OFW parents sa London, maging ang kanilang love story ni Curly, hanggang sa pagpasok nila sa construction business. Pinag-usapan din ang background ni Curly mula sa pagiging foreman at nagumpisang solo sa paggawa ng gate sa Pasig City Hall. May bahagi rin ng episode na may video clip si Curly mismo na nagkukwento kung paano nakapagpatayo sila ng school, housing, mga tulay, at kung paano nakapasok sila sa flood control projects. Bagamat delikado at nakakatakot ang ginawa ni Mayor Vico na harapin mismo ang mga bigating personalidad at mga taong nasa likod ng mga anomalya sa DPWH flood control projects, nananatili siyang matatag at kumpiyansa na hindi siya nag-iisa sa laban. Buo ang paniniwala niya na sa likod niya ang mga Pasigueño at mga Pilipinong sawa na sa bulok na sistema. Patunay na lang dito ang dagsa ng suporta mula sa netizens. Marami ang pumuri sa kanyang katapangan at pagiging tapat. May ilan pang nagsabing siya raw ang boses ng taong bayan. At sana mas dumami pa ang leader na kasing tapang at kasing linis niya. Sa comment section ng kanyang post mababasa ang mga mensahe ng pasasalamat at panalangin para sa kanyang kaligtasan at patuloy na paninindigan. Sa huli, malinaw na hindi lang simpleng feature story ang pinag-uusapan dito, kundi mas malaking issue ng credibility at integrity ng media. Sabi nga ni Mayor Vico, hindi lang gobyerno ang may problema sa korupsyon. Pumapasok na rin ito sa iba't ibang sektor ng lipunan. At kung hindi magiging maingat ang mga nasa media sa pagpili ng kanilang ini-interview o fini-feature, baka tuluyan ng mabura ang tiwala ng publiko. Ngayon, nasa kamay ng mga mamamayan at mismo mga journalist kung paano mapuputol ang ganitong cycle. Kung tatanggapin ba natin ng normal ang mga ganitong gawain o sisimulan na nating baguhin one step at a time. Para sa iba pang news updates at exclusive features, manatiling nakatutok dito sa PH Daily News ng Showbiz Ganap Global News Edition. Ikaw, anong opinion mo sa isyong ito? Leave your comment below. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates.